Ikaw din na, oh. Sherman Tang. Wala. Kita ba ako dito? Oo. Ay. Okay, Sherman Tang. Good to see you. Ay, Sherman Tang. Lamig pala dito na. Kailangan na ako. Ha? Sunog ako. Ayaw ko mag-picture. Doon tayo sa may ano. Tangki. Awan, ju ba na yung panuturangan na yun? Picture tayo doon. Pakalapit sa litong tangki namin. Oo, doon tayo. Tara. Itira mo bigyan awag mo. Hindi, no NPN. Okay. Bawal ba? Jo. Tingin muna kayo dito. Para Walang ganong kan dito. Walang ganong asimawa dito. Awan to asimawa. Batik. Talangan dito. Bura ararawan. Sure daw. Tara na. Batik yung asimawa kanyo kal. Awan ko ro asimawa. Awan to madagit na. Develop pa lang. Takan na ito. Lalapit. Isa kayo mismo yung kulong. Yung tangke Meeting. dun sa kulong. Camping area. Oo. Pwede ba lang mag-camp? Ano mo? Tira mo. Kabakal. Asimawa. Awan. Awan to ko ro asimawa kal. Awan ko ro kajaw. Awan to makanna na. Wala. Nawala na yung sprocket yung mga kadena niya. Yan to nakananan. Paano kayo nakarating dito yan? Sinakay kaya sa kandiyan? Hindi niya mag-print sa bibig na kal. Singa ng kanilang. Yo, asimawa. Saka dito yung ano noon ng mga hapon. Taguan nila. Sige rin mitutukan ni asimawa kalin. Talaga nana. I-adjust na. Sabi. Makanala pa sa gina. Yun, doon pala. Istorya na yun. Kinig mo na tayo. Pagkaka sa 20 dyan. Dapat yung ang ikuha na kanya, develop na pa parkingan. Nete, ang ganito. Kasata ka na. Kabat. Marami na ito pagkaka sa 20 dyan. Ganyan. Baka. Wala namang L, baka lang. Kaya yan ang dinaanan noong time ng 1942. Yung mas tagal sa pag-amoy ng kal. Hapon, sakupin ang Pilipinas. Hindi nung nakakalalaman yan. Dumating noong 1942 ang mga Hapon, mga iba nagpunta sa Manila, nandun sa lahat, at may umakyat dito, inakupay nila dito yung buong bundok na ito. Ang plano nila, reserva sila ng mga Hapon. Pag natapos yung mga military nila sa Pangasinan, pwede silang bumaba. Noong 1942, lahat ng nakatira dito, mga lolo namin, magulang namin, yan sila nakatira, yan ang bahay nila. Kung saan ang po nila ganyan, na-refer ko yan. Tapos, hindi nakipagbakbakan ang mga igurot, kasama ang mga gerila. Ang mga gerilas ang nakipaglaban sa Hapon. Pero hindi nila nakaya kasi ang mga armas ng mga Hapon ay malalaki at mabibigat. Kaya nag-evacuate sila sa malapit sa Pangasinan. Nag-evacuate lahat sila. Walang pumuntang military ng Pilipinas dito. Walang tumulong dito. Ang mga nakipagbakbakan lang dito ay mga IP, mga igorot at mga gerila. Tapos, humingi tayo ng tulong ng mga Amerikano noong 1945. Dumating sila si MacArthur, kasama ang ship, kasama yung tangki na yan, dyan sa Dagupan, Lingayen. Alam niyo ba yon? Yan. Dumating sila, yung tangki na ito nakadesignate dito. Tapos umakyat sila. Saan sila dumaan? Sabi nila, yung mga local dito, mga igorot, mga guerrillas na nag-evacuate doon, sabi na ibinalik nila sila. Sila ang naging kargador. Karga-karga nila lahat ng gamit ng mga Amerikano para umakyat dito, para ituro nila ang daan dahil walang daan dito. Inakyat nila, ang sinundan nilang daan, itong Villa Verde na daanan ng mga animal. Kaya umakyat sila, inuunan nila ang bulldozer, pati yung mga tao, dala-dalang kargador. Ang tatay ko ay isang kargador. Ang binigay sa kanya ay maghawak ng radio operator ng
mga Amerikano. Siya ang may hawak ng radio communication. Kaya sabi ng tatay ko, mabuti na lang at may protection siya. Sabi namin, niloko namin, hindi ka pinirotektahan. Pinirotektahan lang nila yung radio hawak mo, kaya buhay ka. Yun ang sabi nila. Tapos, nakipagpakbakan